only sa Pilipinas, dapat si Marcos Jr. protektahan kasi may lumabas na, ang sabi nila, hindi nga daw si Marcos Jr. Bakit bothered kayo? Tapos makipag-ugnayan sa Amerika para tugisin si Maharlika Julul. Antayin niyo si PSG. See? Pananakot nila yan. Kung tayo ay takot at makita niyo, ay Maharlika nanginginig ang kanyang kipay. Di ba nanginginig si Maharlika dahil nanuhulihin na ng Amerika? Ay, naku, sa totoo lang, kung pwede ko lang giyakin yung jutak ng mga jutang ginemis at, tignan ko kung anong laman ng utak ni Gibo. Ay, Gibo! Asa na? Pinagyayabang mo sa mga Pilipino na makipag-ugnayan ka sa Amerika. Sige, makipag-ugnayan ka. 3 araw na ngayong araw na ito. Nasa na? O ako na pupunta mismo. Pupunta ako ng mga Bruce ko kung Secret Service. Okay. Sige nga. Puisit kayo. Ang hilig yung manakot sa Pilipino. Diktador kayo. Nasa third world country talaga kayo mga palangga. Dahil ang mga nasa kapangyarihan ay gustong kontrolin ang inyong mga isipan. Gusto kayong takutin. Kaya ayaw nila kayong umasenso. Ayaw nila gumanda ang buhay ninyo. Kasi wala nga ang pera, sisindakin ka pa, matatakot ka nga naman, di ba? Pero ako, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong matakot dahil ang isang solusyon lang para matigil ang issue ng pagiging bangag ni Marcos Jr. ay hair follicle pulburon test. Period. Pero bakit ayaw niyang gawin? Kasi bangag siya. Ayan! Hello mga ka-Republic! Welcome back sa ating YouTube channel again. Ngayon ay magre-reaction video tayo again. Yung last time nag-react tayo kay Harry Roque, ngayon naman ay kay Madam Maharlika. Tingnan natin kung gaano naman ito kagalit na galit din kay President Marcos, okay? At sa kanyang mga opisyal. Tingnan natin. Ito nga ang chika. Ang chika dito naiinip na nga daw itong si Madam Maharlika sa tagal ng kaso sa kanya ni Abalos. At iba pang matataas daw na opisyal ni President Marcos. Yan, reaksyonan natin yan ngayon dahil yan sasabihin niya yan sa video. Basta tayo mga ka-Republic, mag-aano lang tayo, makikichika lang tayo. Bawal ang ma-high-blood dito. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video natin. Para updated kayo sa ating mga bagong uploads. Ayan, huwag na natin patagalin. Panoorin natin to. Let's go! Kung gusto mong iligtas ang sinasabi mong mahal mo ang bayan, ngayon magsalita ka na. Pareho tayong naghahanap ng video, di ba? Naghahanap ka, naghahanap ako. Kaso nauna akong nahanap yan. Naunang may nag-send yan. Now, ako inilabas ko kasi wala akong vested interest. Inilabas ko yung video na yan para malaman ng taong bayan. Hindi para itago kasi kukontrolin ko si Bangag. Yan ang totoong kwento niyan, mga palangga. Alam ni Senator Amy na may video. Hindi lang niya ako kayang kontrolin na para i-keep yung video na yan. Now, sinasabi ko sa inyo yung totoo, magkaalaman na tayo dito. Alam ni Senator Amy na adik ang kapatid niya. Diba, Senator Amy, anong sasabihin mo? Sabihin mo na ngayon, uunahan ko na. Diba, ang sabi mo, na kapag lumabas na yung video, ang sasabihin mo sa kapatid mo, magpahinga ka na lang muna, bongbong. Mag-relax ka muna. Yun ang sabi mo eh. Talaga lang. O, asan ka na? I'm waiting for you. Alam po ni Amy Marcos ang video na yan. Alam niya na yung video na yan ay ang kapatid niya. Total, gusto niyo akong kasuhan at gusto niyo makipag-coordinate ka mo dito sa Amerika. Okay? Asan na? 3 days na yata. Di ba? 3 araw na nakalipas. Gibo, asan ka na? Alam ni Amy Marcos ang video na yan. Hindi lang niya kayang kontrolin ang isang Maharlika na hindi ipalabas yan. Now, you know, marami pang storya na kailangan nyo malaman. Do you think? Para sa inyong kaalaman.
Kaya, di ba sabi ko sa inyo, antayin natin. In the past, sabi ko, antayin natin kung anong gagawin ni Senator Amy. I'm still giving her the benefit of the doubt. Sige, June 30, sabi third week of July. Ano na? Once na mag-turn over si Inday, i-turn over niya yung, what you call it, yung pagiging secretary niya dyan kay Angara. Asan ka na, Senator Amy? Ayun, binukelya ko na. Alam mo na itong video na to, kapatid mo. Huwag tayo maglokohan. Tapos yung kapatid mo at ang mga aliporis na, what? Video control, task force video control? Baka magkawindang-winda kayo lahat. I'm not threatening nyo. Hindi nyo alam, mga palangga, ang pwede mangyari sa mga susunod na panahon, mga susunod na araw. Marcos Jr., alam ng kapatid mo, ikaw ang nasa video. Kaya tigilan nyo ang panggagancho nyo sa Pilipino. Alam na alam ni Amy yan. Behind the scene. Yan ang katotohanan. Ay, hindi ko alam kung kailan siya magsasalita. Para what? Sige nga. Para isave mo yung sarili mo sa susunod mong political career. Sinusumpa ako sa inyo. Alam niyo, tatakot ako sa panakot nilang makikipag-ugnayan sa US dito. Anong kaso ko? Sige nga. Ano gagawin sa akin ng Amerika? Nagmas ano ba ako? Nagbangbang ba ako? May kinitil ba akong buhay? Nakatulong pa ako sa buong mundo na ipalabas at ipakita na ang Pilipinas ay may isang bangag na presidente at that is public interest. Diba? Public interest na ang Pilipinas, ang presidente ay addictus benedictus at alam ng kapatid niya. Kailan ka magsasalita, Amy Marcos? Ito mga ka-Republic, no, yung video na to, trending din tong video na to eh. Yung nagpupulboron si President Marcos. Hindi natin sure kung ito ba ay talagang totoo or edited lang talaga ito. Pero kayo, ano sa tingin niyo? Tayo nakikichika lang, no? Chika-chika lang tayo dito. Alam mo, ang video ay kapatid mo. Tigilan mo kami. Kung hindi ka magsasalita, well, pupuruhan ka ng taong bayan. Di ba? Sabi ni Infinity Ultron, BBM resign. Eto, Senator Amy, nagkandamatay na mga kababayan mo. Anong poprotektahan mo? Political interest mo o yung bayan? Alam mo na lumuhod ka. Okay? Para hindi ilagay sa narco list ang kapatid mo. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, bangag na bangag ang kapatid mo. Tinanong mo ko na kung si Pebbles Talakera ba ang inuutosan ni Lisa na nagpapabili ng pulboron o yung shab-shab para sakay bangag. Huwag tayo magsinungaling. Tatayuan ko yan kahit saan tayo makarating. Now, hindi ka magsasalita. Ikaw, Inday Sara. Alam ko, magkaibigan kayo. Kailan ka dahil magsalita? Ano ba ang napag-usapan nyo ni Amy? Ginugurgur ka na, hindi lang ikaw, ako, kami na nagsasalita. Ginugurgur na kami lahat. Ayan, gusto pa kaming, gusto pang arestuhin ang lahat ng mga nag-share. Huwag kayong matakot. Mag-share kayo dahil right now at this point for 2 accounts ng Facebook account na nandoon sa event ko, okay, 2 days ago, ay nasa 20, kung di ako nagkakamali, more or less, nasa 24 million views na. 2 tao pa lang ang nag-post. And these people, wala silang following na katulad ni Harry Roque na 1.5 million ang following. Tapos ang views ni Spokes Harry, 26,000, 30,000, 50,000. And these people, nung nadoon ako sa party, sabi ko, turn on nyo ang inyong mga Facebook live. And these people, walang ganong following. Si Chris Lam, ang following, I think 14, 15,000. Si Rob, ang following niya, I don't know, mga ganon din, 10,000 siguro.
Tapos itong dalawang taong ito na nandoon sa sa aming event, combined views, what? How much? Almost 24 million. And kay Kuting, ang sona ni Kuting, 500, baka 600,000 views lang. So, ibig sabihin, nag-spread as wildfire. Kaya naman, kaya sila nagtalaga ng task force, what? Task force, Pulburon Video Control. Imbis na flood control, video control. Kasi, alam nila na si Bangag ang nasa video at authenticated yon. Alam ni Amy Marcos na kapatid niya. Dahil may nakarating naman sa kanyang impormasyon bago ilabas ang video na yon. Di ba? Now, Patay na. what? Aba, ang daming mga ni Lisa Marcos Ang daming ngayon ang daming binayaran ng mga buwakan ng Genimis Oh. AI ang video. Ano daw? Oh. Yeah, AI. Ayun, gumawa sila ng AI. Pinalta nila yung pangalan yung mukha nila Pangulong Duterte. Tama yung mga gagonton. Okay. Kaya mo ganun talaga, magdidepensa sila. Right? Sorry sa interruption at meron tayong mga puting ahas. Okay. May mga puting ahas tayo, yung mga trolls. Grabe, ang mga eksena talaga. Grabe ang mga eksena, mga palangga. Pero sa susunod na yun, yung na-report sa atin ng ating puting ahas. But ganun pa man, my God, grabe na talaga itong bangag na ito. Ma'am, maawa ka sa amin. Grabe na po ang sitwasyon namin dito sa Pilipinas. Mahal ka ng sambayanan, Miss Maharlika. Member kasi ng NGBA. Okay? Sino si Mark? Oy, nakita nyo, nagbabiral na ngayon yan dyan, di ba? Nagbabiral na dyan sa ating Facebook. Yung grabe, ang laki ang laki ng sandata. Okay? But anyway, puntahan nyo yan sa Boljakan. Ngayon, mga kababayan, yes, napag-alaman natin, iyan, isa sa mga sinabi sa akin, mag-ingat daw ako kasi talagang tinatarget yung ulo ko ng mga mafyang ito. Ba't naman ako hindi tatargetin? Naipakita natin sa buong mundo, di ba? Na may sumisinghot na bangag. Oh, may sumisinghot na bangag. So talagang tatargetin nila yung ulo ko. Matagal nilang tinarget yung ulo ko, no? 'Di ba? Ano nga sila? May bounty na nga So ganito po kapikon. Nakikita niyo naman sila, 'di ba? Nakikita niyo naman sila kung paano nila i-control yung hindi yung baha, kundi i-control ang impormasyon para malaman ninyo. Sabi ni Nong More Marcos, control ang pukelya ni Lisa. Magkano ang bayad sa troll? Okay? 30 million Pulburon video. Okay na? Voltis 5, meaning po ay they are 5 in the pot session. Oh, yeah. Yeah, may lalabas na Voltis 5 na nagsisinghot daw, ayon doon sa cryptic message o post, at baka 5 sila ang nagsisinghot. You are right, doon sa nagko-comment, kasi marami pang lalabas yan. Kasi lalo na ngayon yung mga tao nagkaroon ng lakas ng loob na maglabas itong pulburonic video na ito. So for sure, sunod-sunod na yan. So yan ang kaabang-abang at tutukan natin. Ayan, political, yeah. Si dating Senator Nikki Cosseteng ang unang nagsalta tungkol sa pagkabangag ni Marcos Jr., sabi ni Herbert Conde. Iyon na nga. So, ulit namin sinasabi, bakit hindi makasukasuhan si Nikki? Bakit ayaw nilang kasuhan si Nikki Cosseteng? Baka may hawak din na video si Nikki. Ayan, mag-comment kayo kay Nikki Cosseteng. Baka marami kasing mga circumstansya na nagsisingot si Coting Jr., kaya maaring may hawak din na si Nikki Cosseteng na video. Kulitin nyo siya, baka meron siya. Sabi ng Cotton Pin, si Maria ba, makikita din natin. Wala akong video ni Maria. Yan ang totoo. Wala akong video ni Maria. Baka kayo meron palangga. Right? Henry Borlasa, thank you. Kahit na walang video, lata naman na bangag ang presidente, sabi ni Animals and More Interest. Ayun na nga. Kaya nga ang panawagan natin,
ay mag-pulburon test siya. At dapat sa darating na eleksyon mula barangay level hanggang sa senador o hanggang sa presidente later on ay magkakaroon ng hair follicle pulburon test ng magkaalaman kung ang ibinoboto o iboboto nyo bang mga taong nasa gobyerno ay hindi bangag katulad ni Kuting. Kung kayong mga PNP at AFP members, kayo ay dumadaan sa ganyang pulburon test, bakit hindi ito mga politikong ito, katulad ni Bangag, ang magpa-hair follicle pulburon test dahil sila ang may hawak ng budget at sila ang nagdedesisyon kung saang landas tatahakin ng Pilipino. Well, totoo naman yun, no? Dapat nga alam natin, kung sino ang... Kaya yan ang panawagan natin kung talagang gusto ni Bangag Jr. na malinis ang kanyang pangalan. Sabi ni Pangulong Duterte siya isang bangag. Sabi ni Nikki Cosseteng na isang bangag. Sabi ni Agent Morales ay may dumating na informer. At ako, napag-alaman ko, wala, hindi na kasi maalala ni Morales kung sino daw yung informant niya. Hindi niya naman sinabi sa akin. Pero may bumulong sa akin na certain Daza ang pangalan ng informant. So, dumating doon yung certain Daza at sinabi na si Marcos Jr. ay bangag. And now, na nagsisingot ng white powdery substance. And now, itong video natin. So, limang pagkakataon. And I hope ito si Cathy Binag ay maglabas din. Si Cosseteng maglabas din ng kung ano pa mga material nila dyan. At the manifestation of ngiwi ni Marcos Jr. Involuntary ngiwi. Yan po ang signales na bangag ang presidente ninyo. Kaya gusto nila akong gurgurin. Kaya sila nag-hire ngayon ng maraming trolls. They're spending millions of pesos sa trolls para yan mag-comment dyan at para tayo i-report at i-take down ang ating mga posts. Bakit nila ginagawa yan kung hindi totoo? Simple lang. Kung gusto nilang magalit ang Pilipino sa akin na mawala ng maniniwala sa akin, di mag-pulburon test siya. Pag live ang pulburon test, hair follicle pulburon test, ipakita, napakadali lang yan. Mga kababayan, sasabihin ni Bangag Jr., gusto ko na pong wakasan ang issue na to na pinagbibintangan ako na ako ay addictus benedictus. Iniimbitahan ko po ang international media, local media, lahat ng vloggers. Dito po, haharap ako sa inyo sa live na pag-pulburon test dahil gusto kong malinis ang aking pangalan para itong mga nagsasabi na ako ay nagdudurugista ay matapos na. Bakit ayaw nilang gawin? At never ever nilang i-deny. Okay? Ni Bangag na siya ay hindi pulburonic. Ganito lang, patawa-tawa lang ha. Diba? I won't dignify that question. Isang tanong, isang sagot. Nagbabangag ka ba? Sumisinghot ka ba? Dahil kung yun ang itatanong mo sa akin, Marlica, nagbabangag ka ba? Sumisinghot ka ba ng white powder substance? Ang sasagot dito sa'yo, Julul, hindi. Gusto mo mag-drug test? Ako, nag-drug test na ako. Nakita nyo naman. Yung kit. Sabi ko nga. Kayo, pag tinanong, ano ang sagot nyo? Nagpupulbron na. Ano ang sagot? May nakaschedule ako na hair follicle. Hindi ko pa napupuntahan. Bayad na yun. I paid for $130. Kailangan ko pumunta sa clinic. Bakit ayaw ni Marcos Jr. magpa-hair follicle test? Bakit? Kung noong 2021 ay, kunyari, di ba, nagpumunta siya sa St. Luke's, na questionable din ang kanyang test for 2 minutes. Di ba? More than 2 minutes. Siya ay pumunta doon. Bakit hindi niya kayang gawin ngayon? Kung siya ay hindi bangag. Di ba? Kasi bangag talaga siya. Ayaw niyang malaman ninyo na siya ay pulburonic. Pero alam niyo na ngayon, di ba? Kasi mabubuking. Guilty, mabibisius siya. Sabi ni Mila Pochi. Sabi ni Chinita Santillan, isama na si Abalos sa pulburon test. Sabi ni Balitang Hitad, 1,000%. Madam, upload natin sa Netflix, Google. Di ba? Mag-ano pa tayo, hingi pa tayo ng permiso doon palangga. Gagawa na tayo ng series or ng pelikula. Sabi ni Syria, natatutunay kang maisog. Okay? Ito sabi ni Roger Towers, yung 5 pictures
from confidential informant, certain DASA na sinasabi ni, hindi sinabi ni Morales na certain na DASA. Ako lang ang nagsabi. Hindi daw niya pwedeng sabihin yon. Ako lang may nagsabi, may nagbumulong sa akin. Hindi ko alam kung anong pangalan. Basta DASA yung apelyido. Nakasama yung report niya, dapat ilabas na rin. Kung certain, kung DASA, baka nasa kamag-anak lang niya yun. At nandiyan dyan, baka nasa mga dating PIDEA head. Stay safe. Marivic, thank you so much. Chronic liar, pathological liar, ang dalawang mag-asawang yan. Sabi ni Polo, series bangag. Dapat, series bangag talaga. Wala, mga kababayan. Tingnan nyo, balikan natin. Kawawa, pathological liar, ang dalawang mag-asawang yan. Sabi ni Polo, series bangag. Dapat, series bangag talaga. Wala, mga kababayan. Tingnan nyo, balikan natin. Kawawa kayo. Sa seryosong usapan, kawawa kayo dyan ngayon po na kayo ay talagang binabaha. Kayo ay biktima ng bulok o bangag na pamumuno. Nagyabang na may 5,500 flood control, pero pero ngayon, kayo ay lumulubog sa baha. So, anong ibig sabihin yan? Nuknukan ng sinungaling. Di ba? Ang sabi niya doon, paputulin na o tatapusin na yung Pogo, tapos pinalitan ng online gaming pa rin. Di ba? It's the same thing. Pinalitan lang ang pangalan. Sila pa rin. Bakit? Si Marcos Jr. at si Lisa Marcos po ay ang mastermind o Diyos ng Pogo. Bakit? Dahil si Lisa at si Marcos Jr. ay may mga litratong kasama ang mga Pogo operators during the campaign na nag-donate sa kanila ng milyon-milyon sa kampanya. Huwag kang magsinungaling, Lisa. Okay? Dahil hawak ko ang picture na yon. Pero kasi kailangan lang ng approval ng may hawak ng original na yon. Yung nag-leak sa akin. Kaya, mga kababayan, hindi po tayo magsasalta dito kung wala tayong basihan. Imagine nyo si Lisa, may letrato na nakialam sa Okada. Okay? Kasama, pinagbimitingan nila kung magkano ang kanilang nanakawin or kukomisyonin o extort sa Okada. Si Lisa, si Bangag, at certain DASA. Another certain DASA. Okay? Na nandoon sa letrato na kung saan nung mga panahon na yun, nasa table sila Yun yung mga panahon na yun na nagbigay ang mga operators ng Pogo kay Lisa at kay Marcos. Kaya, buwan ka ng dyan mismo, Marcos Jr., itigil mo na ang panggagago sa Pilipinas. Itigil mo na ang pambubudol sa mga kababayan ko. Dahil ikaw ang mastermind ng Pogo. Tigil mo yung katarantaduhan mo. O ngayon, nabulin nyo na naman ako. Coordinate na naman kayo sa Amerika. Gustong-gusto ko ang kasuhan ako ni Marcos at ni Lisa. At nang malaman ng buong mundo, di ba? I-televise pa. Ang hearing para malaman ng buong mundo na siya ay pulburonic, na siya ay mastermind ng Pogo, at siya at si Lisa at si Marcos Jr. ang mastermind ng kidnapping sa Turkey. Do you think natatakot ako sa inyo, mga bangag kayo? Katatawag lang sa akin ng PSG. Hindi ko sasabihin kung active o hindi. May pinorward sa akin, pero hold muna natin yan. May pinorward sa akin itong PSG na ito. Ito ba ay active o nasa likod nyo? Hindi ko pa masabi. Okay? Kasi itong mga bangag na ito, masyadong careless. Wala silang pakialam kahit sila ay nagbabartek, nagbabangag na mayroong mga spy. May mga camera. Well, sino ba yung nakakaalam na ginagawa nila? Ito yung PSG. PSG para silang mga camera lenses na nakikita nila kung ano ang ginagawa ng kanilang boss na bangag. Tumawag sa akin dahil sukang-suka na daw sa inyo. Pero sabi, hold lang, Maharlika, I will give you signal kung kailan. Alam mo naman ako, masunurin ako. 'Di ba? Ang importante, sabi sa akin, nakita ng mata mo. Ako naman may word of honor. 'Di ba? May word of honor ako na pag sinabing wag muna, wag muna.
Hindi mo pwedeng baliin yung iyong informant kasi mawawalan ng tiwala sa iyo ang mga informante, ang mga puting ahas, right? Sabi ni Milia, Pochi, wag kang aalis na mag-isa. Maharlika, ay nakita mo ba yung mga brusko kong bodyguard na 3? O lagi kong kasama yan. 'Di ba? Para mga secret service. Yeah, say palangga, sabi ni Mila. Medardo Cortez, thank you. Nawala sa isip yung bagyo kasi pinasabog mo, madam, sabi ni Cherioliniano. Lester Banada. Ayan. Yeah, so yan ang mga bagong mga tumatawag at nagkikipag-connect sa atin. PSG, ito ba ay retire? Wala na o nandiyan pa. Kaya Lisa, Bangag, Marcos, hindi ko nakasalanan kung may nakakarating sa inyo. Hindi kasi kayo maingat sa inyong mga aktibidades. Kasi bangag kayo, wala kayong pakialam sa mga taong nakapaligid sa inyo kasi ang taas ng amats nyo. Akala ninyo pag-aari nyo ang Pilipinas. Akala ninyo pera nyo yung nilalamon at ginagastos nyo, tinatransport nyo kung saan-saan. May katapusan ang lahat. Matitigil din ang inyong pang-aapi, panggigipit sa taong bayan. Kasinungalingan mong 5,500 flood control and now babudgetan mo pa ng magkano yon? Kanina? Ilang bilyon yon? Oh. Babudgetan pa ang panibagong flood control na 500 billion. 10 flood control, babudgetan ng 500 billion. Tapos ganyan pa rin, malala pa yung naranasan nyo kumpara sa mga nakaraang bagyo. Pinagluloko kayo. Ngayon sabi ko nga sa inyo mga kababayan, na sa inyong mga kamayan, kung magpapaniwala pa kayo sa bangag, inilatag yun na, itinaya ko na yung buhay ko dito, gugurgurin ako, meron ng bounty yung ulo ko, di ba? Lahat, nasa kanilang ano naman ang laban ko, kundi alindog lang. Wala akong laban sa mga to kung gagamitin nila ang kapangyarihan ng pera at gagamitin ni Lisa ang mga Romanian na mga taga-gurgur. Ano laban ko dito? Alindog lang. Pero kung lalaban sila ng harap-harapan, ay hindi naman ako pa-alkansi sa kanila. Eto nga lang Paano sila lumalaban ng patraidor? Nare-report ang mga post natin, nagbabayad ng AI, nagbabayad ng trolls, nagbabayad ng mga dugyot. Ako lang to. Isa lang ang kalaban ninyo. Walang barel, walang pera, alindog lang. Tapos natataranta kayo? It just so happen na mga kakampi ko nandyan sa Pilipinas. Sana all. Sana all. May alindog pa, no? Iba, general, PSG, na hindi ko nga kilala yung mga mukha nila. You know that yung mga nagme-message sa akin, I don't know them. May mga alias-alias sila. Miss Maharlika, ito puting ahas from Malacanang. Miss Maharlika, puting ahas from PNP. Miss Maharlika, puting ahas from PIDEA. I swear to God, hindi ko na inaalam kung ano yung mga pangalan nila. Basta pag nagpakita at na-verify ko, okay, legit to. Kasi yung mga yan, nag-iingat din. Okay? Takot din yung mga yan na ma-gurgur. Pero yung iba talaga na-gurgur sila. Yung iba, pinatapon sa yung mga general. You know? Yung mga taga-PIDEA, pinagtatapon din sila kung saan-saan. Pinagtatagalan sila ng trabaho, floating. Enough for this budol. Alright? Alintog lang ni Maharlika, tiklop sila. Sabi ni Kanso, ano naman sige nga mga kababayan, ano ang laban ko dito? Ang ilang budget natin? 5 trillion budget ng 5.7. National budget, hawak nila. Ako, di ba? Puro utang. Ano laban ko sa mga to? Pero, ang laban ko at laban nyo, ang katotohanan. Ang katapangan. Okay? Ang hindi pagpapasindak sa mga sindikato at mafyang ito. Kaya sabi ko, share kayo. Huwag kayo matakot na kakasuhan kayo. Panakot lang yan. Nag-consult na ako sa abogado dyan sa Pilipinas. Na yung mga nagsishare, okay, hindi kayo makakasuhan. Walang grounds kasi ako lang yon. Ang pasimuno. Okay? So hindi kayo makakasuhan. Panakot lang yan. I mean, kakasuhan nila kayo, pero hindi yan magpo-prosper. Kasi pwede ka naman kasuhan kahit wala kang ginawa . Diba? Mga fabricated kayong katuhan ni Lisa.
Pwede, di ba? Pwede ka nga kasuhan, imbituhan ka ng address katulad ng ginawa nila sa akin. Pwede kang kasuhan pero hindi yan magpo-prosper. At siguro gagawa tayo ng Facebook group, okay? Maggagawa tayo, maghihingi ako ng advice sa mga magagaling dyan. Gagawa tayo ng Facebook group na kung saan ang mga nandoon, yung mga sinisindak ni Abalos at ng bangag na ito, yung mga pinailan ng kaso. Para alam natin kung sino-sino yung mga pinailan ng kaso para tayo ay magtulong-tulong. At marami namang mga abogadong tutulong sa inyo. At mababasura yan, believe me, mababasura yan. Ano bang kinalaman ninyo? Nag-share and like lang kayo. And that is your freedom of speech and expression. So, ibig sabihin, dahil ang isang maharlika ay nagpalabas ng pagsingot ng isang bangag. So, hindi na kayo pwede mag-like, hindi na kayo pwede mag-share, hindi naman kayong pasimuno nun. Yun ay reaction ninyo towards that circumstances. So, the intention of this bangag ay para sindakin kayo, para nga sa kanilang task force, Pulburon Video Control. As simple as that, mga palangging. Sinisindak kayo. O nga naman, nakakatakot, wala ka nang pabiling bigas, hindi ka nang makabili ng bigas na 20 pesos na 1/4 man lang, O, yan pangako niya, tapos kakasuhan ka pa. Pero only one life to live in this world. Pag patuloy kayong nagpapasindak, walang saysay ang buhay niyo sa mundong ito. Yan ang pinanindigan ko simula nung bata ako. Kaya lahat ng nang-api sa akin, boom, pinatumba ko lahat. And you know that? Lahat ng nagsika-sika sa akon, kahit babae ako, pinagbabali ko yung mga buto ng mga yan. Life to live in this world. Pag patuloy kayong nagpapasindak, walang saysay ang buhay niyo sa mundong ito. Yan ang pinanindigan ko simula nung bata ako. Kaya lahat ng nang-api sa akin, boom, pinatumba ko lahat. And you know that? Lahat ng nagsika-sika sa akon, kahit babae ako, pinagbabali ko yung mga buto ng mga yan, ng mga batang nang-bully sa akin. Ba't kayo patatakot? Bakit kayo pasisindak sa bangag? Takot kayo dyan? Isang pitik ko lang itlog di bangag. Ano na yan eh? Wag. Wag na wag. Wag na wag kayo magpasindak dahil hindi yan totoo na mananalo sila sa kaso. Tingnan mo. Oh, ito talaga, bigyan ko ng example. Si Gibo, yan si Gibo, naglabas ka agad ng statement na makikipag-ugnayan sa Amerika. Eh bakit hanggang ngayon wala pa akong tawag kay Uncle Biden o kay Lolo Biden? Di ba? Panakot sa inyo at gamit nila ang mainstream media. Siyempre, kayo mga taga-Pilipinas, oh, wow, grabe, si Maharlika, makukulong na, makikipag-ugnayan, nasa Amerika. American citizen ako. So, ibig sabihin, poprotektahan ako ng bansa ko. Bakit ang mga bangag ang poprotektahan nila? Sige nga. At may ginurgor ba ako? Nagmas-gurgor ba ako? Wala. Nagpakita lang ako ng video. At sa Amerika, maraming pinapakitang video. Ito nga yung anak ni Lolo Biden, si Hunter. Alam niyo na, di ba? Nagpupulboronic yan, pinakita. Pinakita yan dyan sa TikTok, lahat yan. Si Hunter, hanapin nyo. May sex tuba, eklabus pa yan. Meron pang group tuba, di ba? Ano nangyari? Dinay din nila yan. Ayun, anak ng presidente. Tapos, ang Amerika, tutugisin ako? Dahil may pinakita tayong bangag, si Hunter Biden, punyeta, nag-group tsaka-tsakan blues pa, yung mga minor de edad kasama, tapos nagsisingot ng pulboronic. Diba? Tapos, only sa Pilipinas, dapat si Marcos Jr. protektahan kasi may lumabas na, ang sabi nila, hindi nga daw si Marcos Jr. Bakit bothered kayo? Tapos makipag-ugnayan sa Amerika para tugisin si Maharlika, Julul. Antayin nyo si PSG. Pananakot nila yan. Kung tayo ay takot at makita nyo, Maharlika nanginginig ang kanyang kipay. Diba nanginginig si Maharlika dahil nanuhulihin na ng Amerika? Ay, naku, sa totoo lang, kung pwede ko lang giyakin yung jutak ng mga jutang Genemis at tignan ko kung anong laman yung utak ni Gibo. Ay, Gibo! Asa na? Pinagyayabang mo sa mga Pilipino na makipag-ugnayan ka sa Amerika. Sige, makipag-ugnayan ka. 3 araw na ngayong araw na ito. Nasa na? O ako na pupunta mismo. Pupunta ako ng mga Bruce ko kung Secret Service. Okay. Sige nga.
Pwisit kayo, ang hilig yung manakot sa Pilipino. Diktador kayo, nasa third world country talaga kayo mga palangga. Dahil ang mga nasa kapangyarihan ay gustong kontrolin ang inyong mga isipan. Gusto kayong takutin. Kaya ayaw nila kayong umasenso. Ayaw nilang gumanda ang buhay ninyo. Kasi wala nga ang pera, sisindakin ka pa, matatakot ka nga naman, di ba? Pero ako, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong matakot dahil ang isang solusyon lang para matigil ang issue ng pagiging bangag ni Marcos Jr. ay hair follicle pulburon test. Period. Pero bakit ayaw niyang gawin? Kasi bangag siya. Hanggat hindi siya nag-hair follicle test, bangag siya. Ito yung open sa public, ha? Pati Amerika, dadamay niyo sa kaletsihan niyo. Ha, Gibo? Sige nga. Bakit yung mga nagpalabas sa tsuktsakan dos ni Hunter Biden? Hindi naman sila tinakot. Diba? Ayun, nagkakaso-kaso. I'm not updated sa kanilang kaso-kaso. Pero what I'm trying to say, I don't know, yeah. Ang punto de vista ko, Gibo, alam mo bang excited ako, Gibo? Uy, excited akong kasuhan niyo ako. Excited akong kasuhan niyo ako ni Marcos Jr. Kasi gusto ko talagang makilala ako sa buong mundo na isang may maharlika na naglakas ng loob na sinabi na ang isang bangag na presidente ng Pilipinas ay patuloy na nilalapastangan ang Pilipinas, na ang presidenteng bangag ay nag-appoint ng mga smuggler at ang presidente ng Pilipinas na si Bangag ay nag-appoint na patago, pasikreto ng isang Michael Ma na hindi inalam sa publiko, ay pinaalam sa publiko at hindi rin pinagtakpan ng mainstream media. Ganon ako ka-excited sa inyong kaso. Diba? I'm giving you 3 days. Dapat may pinalipad na kayo dito para, si Marcos Jr. dapat na magkaso sa akin at saka si Lisa Tanas. Excited ako, Lisa. Kasuhan mo ko na ikaw ay kasabwat at mastermind sa pagkidnap ng 2 minor de edad sa Turkey. I'm excited for that case. Asa na? At nang matelevise tayo ng bonggang-bongga. Doon tayo magbabakbakan dito sa Amerika dahil yan ang gusto nyo Sumikat kayo, di ba? Tangina, hindi nga ako mapangalanan ninyo na ako man lang ako ang nagpalabas ng video, pati mga media, ayaw akong pangalanan. Bakit? Tapos binagagago nyo pa Pilipino. Bakit kayo sinasabi kong ginagago kayo? Imagine mo, magke-create ng task force para alamin daw kung sino ang nagpakalat ng video. Ako nga lang to. Alindog ko, ako. Ako ang nagpasimuno ng video. Ako, bakit pa kayo gagastos ng pera ng bayan? Para sa jutang dinamis na task force na yan. Kaya tuloy yung baha, hindi nyo pinaghandaan. Diba? Kawawa ang mga palangga kung nagkandamatay dyan sa kapalpakan ninyo. Kasi nag-focus kayo kung paano i-control ang pag-sirit ng video. Diba? Yan ang katotohanan, mga kababayan. Do you think natatakot ako sa mga yawa na yan magkaso-kaso? Di magkaso kayo, dyan kayo magaling, manindak at gamitin ang pera ng bayan para manakot sa akin at sa iba pa. Only one life to live in this world. Whatever happens sa pagmamanipulate nyo, kahit bayaran nyo pa ang mga judge, kahit dito sa Amerika o sino man ang inyong gamitin, kausapin nyo, hindi ako natatakot sa inyo dahil lahat tayo matsuchugi. At sisiguraduhin ko, bago ako lumisan sa mundong ito, hindi ako makakalimutan ng mga palangga ko na may isang babaeng maalindog na nilabanan ang mafia at sindikato na Marcos Romualdez Araneta. Putang task force trolls, sabi nga ni Noel. Ganito na lang ba tayo, mga kababayan? Mabubuhay na lang sa pananakot? Growing up, hindi ako natakot kahit kanino. Hindi ako sa nagyayabang. Diba? Basta lumaban na kayo ng harap-harapan. Jampalan, sabunutan. I was good at that. Kahit ngayon. Diba? Bakit ka matatakot kung nasa tama ka? Dapat sila ang matakot dahil sila ang lumulustay ng pera ng bayan. Sila ang nagbabangag, hindi ako, hindi kayo. Sila po ang nagpoprotekta ng mga smuggler.
Sila ang nagpoprotekta ng mga pulboronic manufacturer. Ano tatakot ko sa inyo? Ano ba ginawa ko sa inyo? Ninakawan ko ba kayo ng pera? May ninakaw ba ako ni piso sa inyo, mga kababayan? Wala. Meron ba akong mga kamag-anak ninyo, mga anak ninyo na nilasing ko sa pulburon dahil pinabayaan kong kumalat ang pulburon? Wala. Si Bangag ang may kasalanan sa inyo. Kayo mga OFW, lahat kayo dyan sa Pilipinas, si Bangag ang may kasalanan sa inyo. Si Lisa ang may kasalanan sa inyo. Ang mga kampo nila ang may kasalanan sa inyo. Ang kasalanan ko ano? Wala akong kasalanan sa inyo. Pero ang tingin nila sa akin ay kalaban. Why? Bakit tingin nila, sinasabi na dinidestabilize daw ang gobyerno? Ano naman ang kapangyarihan ko para mag-destabilize? Sige nga. Niwala nga akong baril. Magde-destabilize ako. Niwala nga akong pera para magbayad ng trolls o ng AI katulad ninyo. Pag sinabi mong nag-destabilize, nagpapagapang ka ng mga tao para gapangin si Kuting o gurgurin si Kuting. Wala akong capacity ganyan. Ang nagde-destabilize ng gobyerno, walang iba kundi si Bangag, si Lisa. Narinig nyo naman sa interview niya, di ba? Na kung gusto nilang mag-gurgur, isang tawag niya lang sa Romania. Bakit na-entertain ng utak ni Lisa Marcos, Bartek, yung tatawag siya sa Romania para manggurgur? Ibig sabihin, may contact sila sa Romania na pwedeng magpagurgur kay Maharlika. Hindi naman siguro kayo tanga, no? Bakit na-entertain ng thoughts niya yan? Natatawag siya sa Romania. Kasi mafia sila. Narinig nyo naman ang video kung paano si Lisa makipagsabuatan sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na dating DFL, si Teddy Boy Locsin. Napakaingay niyan sa tweet. O di ba ikaw, Teddy Boy Locsin Jr., dating DFA, appointee ni Pangulong Duterte, nakipagtulungan ka kay Lisa Marcos para ma-appoint ka dyan sa pwesto mo ngayon. Okay? Sa pag-kidnap ng mga bata, o sagutin mo ako, Teddy Boy. Sagutin mo ako, Teddy Boy Locsin Jr. Ginamit mo ang kapangyarihan ng DFA para mangidnap, para dukutin. Bakit ako malakas ang loob? May ebidensya si distressed mother at hawak ko rin yan. The reason why siya ay nabigyan ng proteksyon kung nasaan man siya. Tinulungan niyong agawin ang dalawang bata sa kanyang ina para bigyan ng miserableng buhay ang dalawang bata at ang ina at ang iba pang mga kapatid. Sino may kasalanan? Ako? Wala naman akong pinadukot wala naman akong kinidnap. Mga kababayan, yan ang sinasabi ko sa inyo na you have to speak up and get out from your home. Pero wag lang ngayon kasi baha. Antayin natin humupa ang baha. Ito ang binigay na delubyo sa inyo. The DNR kurakot din yung Lisa Luis Araneta, sabi ni Kurt. Sino nandyan? Si Yulo, kamag-anak nila. Lahat na yan, mga kababayan Pinwesto nila para magnakaw. Ito na lang, napaka maliwanag na halimbawa na ang 2 days ago nagyabang si Marcos Jr. na may 5,500 flood controls, and now sa Metro Manila, lubog kayo. Nasaan na po tayong pang-budget doon sa flood control? That's multi-billion pesos. Nasaan na punta? Sino ang bumulsa? Kasi kung may 5,500 flood control, walang baha sa Manila ngayon. Tanungin nyo siya, saan napunta ang budget sa flood control? Talk is cheap. Madali lang magsalita, di ba? Ako ay may pinatayo na 5,500 flood control. Pwede kong sabihin sa inyo na ako ay may pinatayo na 1 billion flood control. Ang tanong, nasa ang ebidensya? Saang mga lugar sa nagpatayo ng flood control? Nasa ang part ng Quezon City, Manila, Cavite, nasaan? Wala. Pumalakpak naman ang mga ulol doon sa mga kawatan sa Congress. Ano ibig sabihin yan? Pinabudol kayo, binababoy kayo, kasi nag-focus sila sa tenga. Sabi ni Sara Lina, yan si Boy Tenga. You know that already. In-explain na natin yan. Kapag ikaw ay nag-forensic ng mukha, ay ng isang facial, feature ng isang tao, hindi ka lang sa tenga. Hindi siya nag-focus sa ilong, hindi siya nag-focus sa bibig, hindi siya nag-focus sa mata, kasi identical.